bunsong anak ni President Rodrigo Roa Duterte, Kitty Duterte! PDP Laban Street, PDP na nasukahin. Sampung may asim, kumanta kayo sa amin. Tondo, Pato, Bongo, Hilo, Bata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, plus 42, Duterte straight. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Para sa kinabukasan. Duterte! 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 Maayong gabi sa inyong tanan! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Una sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte! I believe it speaks volumes on his strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the Philippines. I would like to thank you, the Duterten, for your unwavering loyalty, not just to my father, but to the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. Your principles cannot be bribed with money, power, and influence. It will not be forgotten. It has been my greatest honor in my 21 years. It has been my greatest honor to stand and fight for my country, my fellow men, my family, and for my father who loved me into the woman I am today. Bago siya kinuha sa akin, the night before it happened, magkatabi pa kaming natulog. I asked him, Dada, what's gonna happen to you? My Dada Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed. Just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Muli kong iaabot ang personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, 4 na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Ipanalo natin ang Duterte! 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 Maraming salamat and God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! Duterte! 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 Daghang salamat sa inyong tanan! PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Alright mga kababayan, so grabe na pakinggan muli natin itong bunsong anak ni dating Pangulong Duterte na nagsalita ngayong gabi dito po sa meeting de avance po ng Duterte dyan po sa Diwasang Bonifacio. Kasama po dyan sila Miss Mariel Rodriguez na asawa po ni Senator Robin Padilla, no? At grabe, no?
Ramdam na ramdam mo dito sa batang ito yung kanyang galit, yung pagkapuot niya dahil sa nangyari nga po sa kanyang ama, sa pagkakadakip po ng kanyang ama at ngayon ay nakapiit sa kulungan sa ibang bansa. Kaya naman itong si Kitty Duterte na wala naman talagang plano na makisama po sa mga politika o sa ganitong usaping politika, wala po siyang magawa kundi ang ilabas ang kanyang nararamdaman, no, at suportahan yung mga inendorso ng kanyang ama. So nasabi niya po dito na huwag ipagbili o huwag ipagpalit ang boto sa pera, no? Kasi nga syempre nauuso nga po ang vote buying. Hindi lamang po ngayon kundi talagang talamak po talaga ito sa tuwing sasapit po ang eleksyon. So itong vote buying po ay bawal po talaga to, no? Ayon sa Omnibus Election Code ng Pilipinas. Ang vote buying at vote selling ay parehong itinuturing na krimen. At ito po ay may kaakibat na parusa, no? So ang COMELEC ay patuloy na naghihigpit laban sa ganitong mga illegal na gawain upang mapanatili ang mataas at malinis na halalan. Talagang bawal ang vote buying, mga kababayan, dahil ito ay isang illegal na gawain na sumisira po sa integridad ng eleksyon, no? So yung pagbili po ng boto ay nagiging hadlang dito po sa ating malayang pagpapasya ng mga botante, kagaya ko na isang botante din na nagdudulot ng hindi patas na laban sa mga kandidato. Pero sabi nga dito sa ilang mga campaign na nasamahan natin, 'di ba? Kapag binigyan daw tayo ng ayuda o pera, tanggapin lang din daw natin at huwag tayo magpapasalamat dahil yung pera na yan ay galing din mismo sa atin, no? Pero hindi pa rin tinotolerate, again mga kababayan, itong vote buying. Sa halip, ang mamamayang Pilipino ay dapat bumoto batay sa kanilang paniniwala at pagsusuri sa mga plataforma na nilalatag po ng bawat kandidato upang maging maayos po yung ating pag-iisip, okay? So, alam nyo ba mga kababayan yung epekto ng vote buying? So, isa-isahin natin yan. Una dyan yung pagkawala ng demokrasya. Sa halip kasi na bumoto tayo batay sa plataforma at kakayahan ng kandidato, ay buboto tayo kasi parang naging parang naging transactional financial yung kapalit ng ating boto, no? Pangalawa dito, korupsyon sa pamahalaan. Yung mga kandidatong gumagastos ng malalaki at bumibili ng mga boto ay maaaring maghanap ng paraan, no, upang mabawi ang kanilang gastos sa pamamagitan ng hindi patas na paggamit ng pondo ng gobyerno. So alam naman natin yan, talamak talaga yan na sa ngayon papadamahin ka muna pero eventually mas malaki pa yung kumbaga namumuhunan lang ba at babawiin din yan somewhere, no? At ayan yung mahirap at talagang kinaharap po ng ating bansa. At isa pa dito yung pagpapatibay ng patronage politics. Ang vote buying kasi ay nagiging bahagi ng mas malawak na sistema ng clientelism, no? Ito yung according sa ating research kung saan ang mga botante ay nagiging palaasa sa mga politiko para sa tulong pinansyal at iba pang benepisyo. Syempre kapag kaganyan, 'di ba, makakalapit ka kay mayor, makakalapit ka kay congressman, yung mga ganyan ba, 'di ba? Syempre ay hindi na din maiiwasan yun yung palakasan. At ito yung pang-apat natin, yung pagkawala ng accountability. Ang mga opisyal na nanalo sa pamamagitan ng vote buying ay maaaring hindi na mag-focus sa tunay na paglilingkod sa publiko dahil alam nila na maaari kasi nilang bilhin yung inyong boto, no, sa susunod na halalan. So, hindi talaga nila gagampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin o susumpaang tungkulin dahil nga alam nila na bibili nila yung inyong boto. Kaya ito yung mga hakbang laban sa vote buying, no, para sa akin, no. Mas higpitan ang regulasyon ng COMELEC, no, na nagpapatupad ng mahigpit na hakbang laban dito sa vote buying. Kabilang dito yung pakikipagtulungan sa mga e-wallet apps tulad ng GCash kasi pwedeng gamitin yung mga e-wallet 'di ba? Kaya sabi dito sa GCash, parang ewan ko lang kung totoo na sa May 12 daw ay hindi daw magagamit ang GCash pansamantala, no, kasi para hindi nga daw po magamit sa digital vote buying kasi posible nga din po yan. At syempre yung pagpapalakas ng enforcement, may panawagan mula sa mga mambabatas at leader ng simbahan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa vote buying. At syempre ang pinakamahalaga mga kababayan na edukasyon
ng publiko, lalo na sa ating mga kabataan na first time boboto, no? Mahalaga ang pagpapalakas ng kamalayan ng mga botante upang maunawaan nila ang masamang epekto ng vote buying sa demokrasya at pamamahala. So tayo mga kababayan, i-exercise lang natin yung ating rights kasi tayo po yung pinakamakapangyarihan sa araw ng alalan, no? Tayo po yung magdidesisyon kung sino yung susunod na magiging leader natin sa hinaharap. Sa kabila ng mga batas laban dito, nananatiling hamon ang vote buying, no, dahil nga sa kahirapan ng buhay at kawalan ng tiwala sa sistema ng eleksyon. Pero gayon pa man, sa sapat na kaalaman, sa pagturo sa loob pala ng tahanan at sa paaralan, mapag-aaralan natin yan. Sana nga magkaroon ng mga subject na ganyan, no, na talagang pagtuunan ng pansin yung prinsipyo, yung dignidad, pahalagahan, na hindi tayo basta-basta mabibili at ipagpapalit natin yung ating dignidad, yung ating boto sa kakarampot lamang na salapi. So kayo mga kababayan, ano yung nyo dito? Ano yung take nyo dito sa ating reaction video sa sinabi po ni Kitty Duterte? Kasi highlight lang natin yung kanyang speech, which is yung vote buying, na which is very rampant nowadays, no, na habang papalapit ang election ay talagang gumagapang yung ibang mga politiko para lamang sila ay manalo at maipasok talaga sa mga mananalo ngayong darating na election. So comment down below kung nagustuhan nyo itong reaction video at mag-comment din po kayo. Salamat po.